Hindi sampal o suntok ang unang sumalubong kay Wela sa Maynila. Mas matindi pa roon. Mga salitang kumakaskas sa kaluluwa, parang bubog na pilit isinusuksok sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ba ang Maynilang ipinangako sa kanya ng ahente? Ang Maynilang magbibigay ng pambili ng gamot ni Lola Nena niya? Bilisan mo dyan, Wela. Akala mo nagbabakasyon ka, sigaw ni Manang Rosa, ang mayordoma ng mansyon ng mga Villacorta, na tila ba bawat bigkas ng pangalan niya ay may kasamang dura. 3 araw pa lang si Wela sa Maynila, pero pakiramdam niya ay 1 taon na siyang binubugbog ng panlilibak. Ang bawat sulok ng mansyon, mula sa nagkikintabang sahig hanggang sa matatayog na kisam, ay tila sumisigaw ng isang katotohanang paulit-ulit ipinamumukha sa kanya, hindi siya bagay dito. Kaninang umaga lang, sa unang araw niya talaga ng trabaho, matapos ang 2 araw na orientation, kuno ni Manang Rosa kung saan puro utos at mura ang narinig niya, ay tila sinadya ng tadhana na mag-cruise agad ang landas nila ng panganay na anak ng Donya, si Senorito Nathan. Wela! Hoy, Wela! Asan ka na namang babae ka? Ang boses ni Manang Rosa ay parang kulog na gumising sa kanya mula sa panandaliang pagkatulala sa napakalawak na hardin na natatanaw mula sa bintana ng kusina. Kagabi nang dumating siya, gabing-gabi na. Isang maliit na kwarto sa likod bahay, katabi ng labahan, ang itinuro sa kanya. Amoy kulob at medyo maaligasgas ang banig, pero para kay Wela, palasyo na iyon kumpara sa papag nilang maglola sa probinsya. Ang pagpapaalam niya kay Lola Nena sa terminal ng bus sa kanilang bayan sa Sorsogon ay parang isang eksena sa pelikula. Mahigpit ang yakap ng matanda, nanginginig ang mga kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Mag-iingat ka roon, apo. Huwag kang magpapagutom. At huwag mong kakalimutang sumulat, ha? Ang mga salitang iyon, basag at puno ng pag-aalala, ang baon niya. Ang imahe ng kanyang lola, nakatayo, kumakaway habang papalayo ang sinasakyan niyang bus, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, iyon ang nagpapalakas sa kanya. Para kay Lola Nena, para sa mga gamot nito sa puso at rayuma, kakayanin niya lahat. Ano ba? Bingi ka ba, Wela? Isang malakas na batok ang dumapo sa likod ng ulo niya. Napangiwi si Wela sa sakit. Si Manang Rosa, nakapamiwang, pulang-pula ang mukha sa galit. Kanina pa kita tinatawag. Ipahid mo itong hot compress sa paa ni Senorito Nathan. At dalhan mo na rin ng kape. Yung matapang walang asukal. Bilisan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Wela habang inaabot ang maliit na tuwalyang isinausaw sa mainit na tubig at ang tasa ng kape. Ito na. Makikita na niya ang alaga niyang si Senorito Nathan. Ayon sa kwento ng ahente, na aksidente daw ito ilang buwan na ang nakakalipas. Nabalian ng buto sa paa at likod kaya laging nasa wheelchair. At masungit daw. Sobrang sungit. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng kwarto nito. Ang pinto pa lang, gawa sa matigas na nara, ay parang nagsasabing ibawal pumasok ang tulad mo. Pasok, isang pagal na boses ang narinig niya mula sa loob. Huminga ng malalim si Wela. Para kay Lola Nena, bulong niya sa sarili. Pinihit niya ang seradura at marahang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang malawak na silid. Isang malaking kama sa gitna, mga libro na nakasalansan sa estante, at isang lalaking nakaupo sa wheelchair, nakatalikod sa kanya, nakaharap sa malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. Ang sinag ng umaga ay tumatama sa buhok nito, nagbibigay ng kakaibang kulay dito. Kahit nakatalikod, bakas ang tensyon sa mga balikat nito. Senorito Nathan, nautal niyang tawag. Dahan-dahang umikot ang wheelchair. At doon, nakita ni Wela ang mukha ng lalaking pagsisilbihan niya. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga matang galit. Galit na galit. Ang gwapo sana, kung hindi lang lukot ang noo at puno ng pait ang ekspresyon. Para itong isang modelong nagalit dahil hindi nakuha ang tamang anggulo. Sino ka? Malamig na tanong nito. Ang boses, kahit mahina, ay may bigat. Ako po si Wela, Senorito. Ang bibago niyo pong taga-alaga. Tumawa si Nathan. Isang tawang walang saya. Mapakla. Taga-alaga? O baka naman taga-asar? Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ni Wela ay hinuhubaran siya ng tingin. Isa ka lang namang probinsyana, di ba? Anong alam mo sa pag-aalaga ng pilay na tulad ko? Ha?
Napalunok si Wella. Marunong po ako, senorito. Sanay po akong mag-alaga sa lola ko. Lola mo, muling tumawa si Nathan. Iba ang lola mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang bawat galaw ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mabuhay ng ganito. Biglang tumaas ang boses nito. Umalis ka. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Lumayas ka, sabi. Kasabay ng sigaw nito ay ang paghagis ng isang librong nasa tabi niya. Hindi ito tumama kay Wella, pero sumalpok ito sa pader malapit sa kanya. Napapikit si Wella sa takot, naramdaman niyang tumalsik ang kape mula sa tasang hawak niya, napaso ang kanyang kamay. Ang hot compress naman ay nahulog sa sahig. Senorito T. Bingi ka ba? Sinabi nang umalis ka. Hindi kita kailangan. Wala kang alam. Isa kang malaking istorbo, patuloy na sigaw ni Nathan, namumula na ang mukha nito sa galit. Ang mga ugat sa lieg ay halos pumutok. Nanginginig na umatras si Wella. Ang tapang na inipon niya kanina ay parang bulang naglaho. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. Ayaw niyang ipakita dito na mahina siya. Pasensya na po, halos pabulong niyang sabi bago mabilis na tumalikod at lumabas ng kwarto. Pagkasara niya ng pinto, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pader, hawak ang napasong kamay. Ang sakit. Hindi lang ang paso, kundi ang mga salitang binitiwan ni Nathan. Walang alam. Istorbo. Probinsyana. Totoo naman. Ano nga bang alam niya? Pero kailangan niya ng trabahong ito. Narinig niya ang yabag ni Manang Rosa papalapit. O, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak dyan? At bakit ang tagal mo? Hindi makasagot si Wella. Nakayuko lang siya, pinupunasan ang mga luha. Hay, naku. Sabi ko na nga ba't palpak ka? Ang aga-aga, problema agad ang dala mo, sermon ni Manang Rosa. Tingnan mo nga iyang itsura mo. Mukha kang basang sisiw. Halika na nga't maglinis ka sa kusina. Huwag kang haharang-harang dyan. Walang nagawa si Wella kundi sumunod. Habang nagpupunas ng sahig sa kusina, pilit niyang iwinawaksi ang mga masasakit na salita ni Nathan. Pero parang sirang plakang paulit-ulit iyon sa isip niya. Dumating si Doña Consuelo Villacorta, ang ina ni Nathan, sa kusina. Isang matangkad at eleganteng babae, pero mailamig sa mga mata. Tiningnan lang siya nito saglit, mula ulo hanggang paa, na parang isa siyang langaw na dumapo sa mamahalin nitong mantel. Walang salita, pero sapat na ang tinging iyon para maramdaman ni Wella na isa siyang basura. Ang buong araw ay tila isang mahabang bangungot. Bawat utos, bawat tingin, bawat salita ay parang patalim. Nang magtanghalian, pinakain siya sa isang maliit na lamesa sa sulok ng kusina, hiwalay sa ibang mga kasambahay na tila sanay na sa ganitong sistema. Ang pagkain ay tira-tira, malamig na. Pero nilunok pa rin niya. Kailangan niyang magkaroon ng lakas. Gabi. Pagod na pagod si Wella. Pagkatapos magligpit ng pinagkainan, pinahugasan sa kanya ang sangkaterbang plato, baso at kaldero. Si Manang Rosa, laging may komento. Ang kupad mo. Hindi ganyan ang pagpunas. Sayang ang sabon. Nang matapos ang lahat, pumasok siya sa maliit niyang silid. Ang katawan niya ay sumisigaw sa pagod, pero ang isip niya ay gising na gising. Kinuha niya ang maliit na pitaka kung saan nakatago ang larawan ni Lola Nena niya. Kupas na ito at tupi-tupi sa gilid, pero ito ang pinakamahalaga niyang yaman. Niyakap niya ang larawan. Lola, bulong niya, habang muling tumutulo ang kanyang mga luha. Ang hirap po pala dito. Ang sasama po nila sa akin. Si Senorito Nathan ayaw niya po sa akin. Humikbi siya. Pero hindi po ako susuko, La. Kakayanin ko po to, para sa inyo. Para sa gamot niyo. Ipinatong niya ang larawan sa tabi ng maliit na unan. Pinunasan ang mga luha. Huminga ng malalim. Ang mga salita ni Nathan ay umalinggaw pa rin. Walang alam. Napatingin siya sa labas ng maliit na bintana ng kanyang kwarto. Madilim na. Ang tanging liwanag ay mula sa isang posting malayo. Parang buhay niya. Madilim pero may isang maliit na liwanag ng pag-asa sa dulo. Si Lola Nena.
Kinabukasan, kailangan niyang harapin ulit si Senorito Nathan. Kailangan niyang patunayan na hindi siya walang alam. Na kaya niyang magtiis. Na hindi siya basta-basta susuko sa unang bugso ng panlalait. Ang Maynila ay hindi para sa mahihina. At si Wela, sa kabila ng lahat, ay pipiliting maging matatag. Kahit pa ang bawat araw ay tila isang walang katapusang pambubugbog sa kanyang puso't isipan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam pa rin niya ang sakit ng mga salita, ang hapdi ng paso sa kamay. Pero kasabay noon, may umuusbong na determinasyon. Hindi siya umalis ng sorsogon para lang magpatalo. Hindi ako urong, bulong niya sa sarili, habang pinipikit ang mga mata, pilit na inaanyayahan ang antok na ayaw dumalaw. Kahit gulpihin pa nila ako araw-araw ng salita, hindi ako bibigay. Ito pa lang ang simula. At sa simula pa lang, bugbog sarado na siya. Ngunit ang laban para kay Lola Nena ay mas matimbang kaysa anumang sakit o kahihiyan. Lumipas ang mga araw na tila binibilang ni Wela sa bawat utos na may kasamang irap mula kay Manang Rosa, at sa bawat matalim na titig at salitang kasing lamig ng yelo mula kay Senorito Nathan. Ngunit gaya ng ipinangako niya sa sarili noong unang gabing iyon, habang yakap ang larawan ng kanyang lola, hindi siya umuurong. Bawat umaga, kasabay ng unang sinag ng araw, bumabangon siya, dala ang pilit na tapang at ang dasal na sana, kahit konti, mabawasan ang bigat ng krus na pinapasa niya sa mansyong iyon. Ang insidente ng maling timpla ng gamot ay nag-iwan ng malalim na marka. Pagkatapos noon, triple ang ingat ni Wela. Bawat tableta, bawat mililitro ng likidong gamot, sinisiguro niyang tama. Kabisado na niya ang bawat linya sa reseta, ang bawat babala ng doktor. Ang takot na muling mapagalitan, o mas masahol pa, ang makasakit kay Nathan, ay laging nasa likod ng kanyang isip. Si Manang Rosa, walang patid ang paalala, huwag kang tatanga-tanga ulit, Wela. Baka sa susunod, hindi lang sigaw ang abutan mo. At si Nathan? Mas lalo itong naging mailap. Kung dati may paminsan-minsang utos ito o tanong, ngayon ay halos hangin na lang ang tingin nito sa kanya. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, o kapag naghahatid siya ng pagkain o gamot sa kwarto nito, hindi ito tumitingin, hindi kumikibo. Para bang isa siyang multo, isang aninong mas gugustuhin nitong huwag nang makita. Isang tanghali, nagmamadali si Wela sa kusina, bit-bit ang tray ng pananghalian ni Nathan. Medyo nahuli siya ng gising dahil sa sama ng pakiramdam. Pagpasok niya sa pinto ng kusina, hindi niya namalayang palabas din pala si Nathan, mabilis na pinapatakbo ang kanyang wheelchair. Nagkabanggaan sila. Tumalsik ang sabaw ng sinigang, ang ilan ay tumama sa damit ni Wela, ang iba ay sa braso ni Nathan. Napaso ito. Aray! Ano ba, malakas na sigaw ni Nathan, na pangiwi sa sakit at inis. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tatanga-tanga ka talaga kahit kailan. Itinulak nito ng malakas ang tray na hawak ni Wela. Nagkalat ang pagkain sa sahig, kanin, isda, gulay. Basag ang isang plato. Napatungo si Wela, nanginginig ang mga kamay. Pasensya na po, Senorito. Hindi ko po kayo napansin. Hindi napansin? O sadyang gusto mo lang akong perwisyuhin? Galit na galit ang mga mata nito. Umalis ka nga sa harapan ko. Nakakainis ka. Mabilis nitong pinaandar ang wheelchair palayo, iniwan si Welang nanginginig na pinupulot ang mga basag na piraso ng plato at ang nagkalat na pagkain. Narinig ni Manang Rosa ang kalabog. Ano na namang kaguluhan yan, Wela, bungad nito. Nang makita ang eksena, napailing ito. Hay, naku. Palpak ka talaga. Ikaw na nga tong may kasalanan, ikaw pa tong parang naapi. Bilisan mo't linisin mo yan. At magluto ka ulit ng pananghalian ni Senorito. Bilis! Walang nagawa si Wela kundi ang sumunod, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang hapdi ng paso sa braso niya mula sa tumalsik na sabaw ay baliwala kumpara sa sakit ng mga salitang binitiwan ni Nathan. Tatanga-tanga. Nakakainis. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, muli niyang kinausap ang larawan ng kanyang Lola Nena. Lola, parang ayaw na po talaga nila sa akin dito, bulong niya, habang humihikbi. Si Senorito Nathan po lalo po siyang nagagalit sa akin. Kanina po, Lola, kasalanan ko po talaga, nabangga ko siya. Pero parang kasalanan ko na po lahat. Palagi na lang po akong mali sa paningin nila.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pero Lola, titiisin ko po. Konti na lang po, makakaipon na ako para sa gamot niyo. Para sa inyo po, kakayanin ko. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang likas na maalagaing katangian ni Wela. Kahit patago, kahit walang nakakakita, sinisikap niyang gampanan ang kanyang tungkulin at higit pa. Napansin niyang madalas, kapag gabi at nanonood si Nathan ng telebisyon sa sala, nakakatulog ito sa wheelchair. At madalas, nahuhulog ang kumot nito o hindi maayos ang pagkakalagay, lalo na sa mga paa nitong sensitibo sa lamig. Isang gabi, mga bandang 12:00 na, nagising si Wela dahil sa tunog ng mahinang ulan sa yero. Sumilik siya sa bintana. Malamig. Naalala niya si Nathan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid, naglakad na parang pusa para walang makarinig. Tama nga ang hinala niya. Si Nathan, tulog na tulog sa wheelchair sa harap ng telebisyong nagpapakita na lang ng station logo. Ang kumot nito ay nasa sahig. Ang mga paa nito nakalabas at bahagyang nanginginig. May kung anong kumurot sa puso ni Wela. Awa! Kahit gaano pa ito kasungit sa kanya, hindi niya matiis na makitang ganito. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinulot niya ang kumot. Maingat, na halos hindi humihinga, ikinumot niya ito sa mga binti ni Nathan, sinisiguradong maayos ang pagkakatakip. Napansin niyang pawis ang noo nito. Kumuha siya ng panyo sa bulsa ng kanyang duster at marahang ipinunas iyon. Pagkatapos, umatras siya ng kaunti, pinagmasdan ito. Ang mukha nito, kapag tulog, ay nawawala ng bakas ng galit. Para itong bata. Isang malungkot na bata. Akmang tatalikod na siya nang biglang imulat ni Nathan ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi gulat o galit agad ang nakita ni Wela sa mga mata nito. Kundi isang matalim, mapanuring tingin. Para bang nahuli siya sa isang krimen. Nanigas si Wela sa kinatatayuan, parang ibong nahuli sa silo. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng sobrang bilis, parang tambol sa pista. Ito na. Ito na ang katapusan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nathan. Ang boses nito, bagamat mahina, ay may diin. Hindi pa sigaw pero puno ng hinala. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Wela. Senorito, halos hindi marinig niyang sabi. Nakita ko po kasing nahulog yung kumot niyo. Malamig po kasi bibaka po kayo ginawin. Itinuro niya ang kumot. Tumagal ng ilang segundo ang titig ni Nathan sa kanya, pagkatapos ay sa kumot at muli ay sa kanya. Ang mga mata nito, na kanina ay mapanuri, ngayon ay may bahid ng pagkalito. Intriga? Hindi masabi ni Wela. Ang ilaw mula sa telebisyon ay naglalaro sa mukha nito, nagbibigay ng kakaibang anino. Biglang itinaas ni Nathan ang isang kamay. Napapikit si Wela, napahawak sa kanyang dibdib, hinihintay ang sampal o tulak. Katulad ng ginawa nito sa kusina. Katulad ng muntik na nitong gawin noong unang beses silang magkita. Pero walang dumapo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakababa na ang kamay ni Nathan, bagamat nakakuyom pa rin ang mga palad nito na tila pinipigilan ang sarili. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa mo, sabi nito sa wakas, ang boses ay walang emosyon, ngunit may pait. Umalis ka na. Hindi na naghintay si Wela ng pangalawang utos. Mabilis siyang tumalikod, halos madapa sa pagmamadali, pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at napasandal doon, habol ang hininga. Nanginginig ang buong katawan niya. Muntik na. Pero pinigilan niya ang sarili. Muli. Bakit? Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Wela. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na gumawa ng maliliit na bagay para kay Nathan, lalo na kapag alam niyang walang ibang nakakakita. Minsan, kapag masama ang panahon at alam niyang masakit ang mga binti nito, tahimik siyang maglalagay ng hot compress sa isang tabi, malapit sa upuan nito sa sala, bago pa man ito makarating doon. Hindi ito nagpapasalamat. Madalas, hindi man lang nito pinapansin. Pero napapansin ni Wela na ginagamit nito iyon. Isang gabi, habang natutulog si Nathan sa kanyang kwarto, maaga itong pumasok dahil masama raw ang pakiramdam, narinig ni Wela mula sa labas ng pinto ang mahinang daing nito. Alam niyang si Manang Rosa ay umuwi na sa sarili nitong bahay sa likod bahay, at ang ibang katulong ay nasa kani-kanilang kwarto na. Naglakas loob si Wela.
Kumuha siya ng mainit na tubig sa termos, inilagay sa isang maliit na palanggana, at kumuha ng maliit na tuwalya. Dahan-dahan siyang kumatok. Walang sagot. Kumatok ulit siya. Sino yan? Pagal na tanong mula sa loob. Senorito, si Wella po. Ilang sandaling katahimikan. Anong kailangan mo? Narinig ko po kasing parang nahihirapan po kayo. Nagdala po ako ng hot compress, baka po makatulong sa mga binti niyo. Muling katahimikan. Akala ni Wella ay hindi na ito sasagot o sisigawan na naman siya. Pero maya-maya, narinig niya ang mahinang sagot, papasok. Nanginginig ang kamay ni Wella nang buksan niya ang pinto. Nakahiga si Nathan sa kama, nakatalukbong ng kumot hanggang dibdib. Ang ilaw lang mula sa lampshade sa tabi ng kama ang nagbibigay liwanag sa silid, kaya medyo madilim. Nakapikit ito, pero baka sa mukha nito ang sakit. Senorito, mahinang tawag ni Wella. Dahan-dahang iminulat ni Nathan ang mga mata. Tumingin ito kay Wella, pagkatapos ay sa palangganang dala niya. Walang emosyon ang mukha nito, pero hindi rin galit. Saan ko po ilalagay? Tanong ni Wella, medyo nahihiya. Hindi niya alam kung paano kikilos. Hindi sumagot si Nathan. Bagkus, dahan-dahan itong umusog ng kaunti sa gilid ng kama, na para bang nagbibigay ng espasyo. Pagkatapos, bahagya nitong inangat ang kumot, inilalantad ang kanyang mga binti. Nagulat si Wella, pero mabilis niyang naintindihan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ipinatong niya ang palanggana sa sahig. Isinawsaw niya ang maliit na tuwalya sa mainit na tubig, piniga ito ng bahagya, at pagkatapos, nag-aalangan, ay dahan-dahan niyang ipinatong sa mga binti ni Nathan. Mula sa may tuhod pababa sa sakong. Napaigtad ng bahagya si Nathan nang maramdaman ang init, pero hindi ito umimik. Nanatili itong nakapikit. Tahimik lang si Wella habang ginagawa iyon. Paulit-ulit niyang isinasawsaw ang tuwalya sa mainit na tubig kapag medyo lumalamig na, at muling ipinapatong sa mga binti nito. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang mahinang paghinga nila at ang paminsan-minsang pagbagsak ng ulan sa labas. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Siya, nakaupo sa sahig sa tabi ng kama, abala sa pag-aalaga. Siya, nakahiga, tila nagpaparaya sa ginagawa niya. Maya-maya, naramdaman ni Wella na medyo nag-relax na ang mga kalamnan sa binti ni Nathan. Ang kaninang tensyon ay tila nabawasan. Bahagyang bumukas ang mga labi nito at ang paghinga ay naging mas malalim, mas payapa. Mukhang nakatulog na ulit ito. Dahan-dahan, tinanggal ni Wella ang tuwalya. Pinunasan niya ng tuyong bimpo ang mga binti nito at pagkatapos ay maingat na ibinalik ang kumot. Tumayo siya, kinuha ang palanggana. Bago siya lumabas, saglit niyang pinagmasdan si Nathan. Ang mukha nito, sa liwanag ng lampshade, ay tila mas bata, mas walang muwang. Ang mga guhit ng sakit at pagkayamot na laging nakaukit doon ay pansamantalang nawala. Isang kakaibang damdamin ang muling gumapang sa puso ni Wella. Hindi awa, hindi takot. Isang bagay na mas komplikado. Bakit ba ako nagtitiyaga sa'yo? Tanong niya sa sarili habang tahimik na isinasara ang pinto ng kwarto ni Nathan. Hindi niya alam ang sagot. O baka alam niya, pero ayaw niya lang aminin. Kinabukasan, walang pinagbago sa pakikitungo ni Nathan kay Wella. Malamig pa rin. Mailap. Walang pasasalamat sa ginawa niya kagabi. Para bang hindi iyon nangyari. Pero napansin ni Wella na hindi na ito kasing irritable tulad ng dati. At nang iabot niya ang kape nito, saglit itong tumingin sa kanya. Isang tingin na walang salita, pero parang may sinasabi. Isang hapon, habang nagdidilig si Wella ng mga halaman sa hardin, nakita niyang nakaupo si Nathan sa wheelchair sa may veranda, nakatanaw sa malayo. Ang araw ay papalubog na, at ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa paligid. Bigla, may nalaglag na libro mula sa kandungan ni Nathan. Yumuko ito para kunin, pero dahil sa kanyang kondisyon, nahirapan ito. Nakita ni Wella ang pagkayamot sa mukha nito. Otomatikong kumilos si Wella. Mabilis siyang lumapit, pinulot ang libro at iniabot kay Nathan. Salamat, mahinang sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Wella ang salitang "salamat" mula kay Nathan. Isang simpleng salita, pero para kay Wella, napakalaking bagay. Napangiti siya ng bahagya. Walang anuman po, senorito.
Akmang aalis na si Wella nang magsalita ulit si Nathan. Wella. Napahinto si Wella. Lumingon siya. Nakatingin na ito sa kanya ngayon. Seryoso ang mukha. Bakit ka pa nandito? Tanong nito. Matagal ka nang pinapahirapan dito. Si Manang Rosa, ako bakit hindi ka pa umaalis? Natigilan si Wella. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Ang tanong na matagal na rin niyang tinatanong sa sarili. Natigilan si Wella sa tanong ni Nathan. Ang mga salitang iyon, bakit ka pa nandito, ay umalingaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa kaysa ugong ng mga sasakyang dumadaan sa labas ng bakod ng mansyon. Nakatitig lang siya kay Nathan, hindi alam ang isasagot. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay ginto at kahel sa mukha nito, pinalalambot ang matitigas nitong mga tampok. Alam kong hindi naging maganda ang pakikitungo namin sa'yo. Pagpapatuloy ni Nathan, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, tila may bahid ng pag-amin. Lalo na ako. Kaya bakit ka nagtitiyaga? Huminga ng malalim si Wella. Ibinaling niya ang tingin sa mga bulaklak na dinidiligan niya kanina, mga rosas na namumukadkad, mga santan na kumpol-kumpol. Ang mga ito, kahit anong init o ulan, ay patuloy na namumulaklak. Parang siya. Parang ang pag-asa. Kailangan ko po kasi ng trabaho, senorito, mahina niyang sagot, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga halaman. Para po sa lola ko. Nakita ni Wella sa gilid ng kanyang mata ang bahagyang pagkunot ng noo ni Nathan. Lola mo. Tumango si Wella. Opo. May sakit po siya. Siya na lang po ang pamilya ko. Kailangan niya po ng mga gamot, pang-araw-araw na maintenance. Mahal po. At wala na po kaming ibang inaasahan. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin, sinalubong ang mga mata ni Nathan. Sa pagkakataong ito, walang takot sa kanyang mga mata, kundi isang simpleng katotohanan. Ulila na po ako, senorito. Bata pa lang po ako, namatay na ang mga magulang ko. Si Lola Nena na po ang nagpalaki sa akin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay at ang malayong tahol ng aso. Pinagmasdan ni Nathan si Wella. Ang simpleng dalaga sa kanyang harapan, na sa kabila ng lahat ng panlalait at hirap, ay nananatiling matatag para sa isang taong mahalaga sa kanya. May kung anong kumurot sa puso ni Nathan. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga? O baka awa, pero hindi yung awang nakakainsulto. Isang awang may kasamang respeto. Kahit na ganito ang trato ko sa'yo, tanong ulit ni Nathan, halos pabulong na lang. May pagsisisi sa tono ng kanyang boses, isang bagay na ngayon lang narinig ni Wella. Ngumiti si Wella, isang matipid ngunit tapat ng ngiti. Sanay na po ako sa hirap, senorito. At naniniwala po ako na lahat ng tao may kabutihan sa puso. Minsan po, natatabunan lang ng sakit o ng galit. Diretsyong sabi niya, nakatingin sa mga mata ni Nathan. Hindi nakaimik si Nathan. Ang mga salitang iyon ni Wella ay tumago sa kanya. Natatabunan lang ng sakit o ng galit. Siya ba iyon? Siya ba ang taong tinutukoy nito? Tumayo na si Wella. Sige po, senorito. Tatapusin ko na po ang pagdidilig. Magalang siyang tumango at nagsimulang maglakad palayo. Pero bago pa siya makalayo, muling nagsalita si Nathan. Wella. Lumingon ulit siya. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, sabi ni Nathan, medyo nautal, na tila hirap na hirap ilabas ang mga salitang iyon. Ito ang unang pagkakataon na personal itong nagpasalamat sa kanya para sa pangangalaga. Kahit na alam mo na. Ngumiti ulit si Wella, mas malapad na ngayon. Trabaho ko po yun, senorito. At masaya po akong nakakatulong. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon sa hardin, tila may nabagong hindi nakikita sa pagitan ni Wella at Nathan. Hindi na kasing lamig ng dati ang pakikitungo ni Nathan. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, hindi na tingin ng inis, kundi tingin ang pag-iisip. Minsan, kapag naghahatid siya ng pagkain, tinatanong siya nito tungkol sa probinsya, tungkol sa lola niya. Mga simpleng tanong, pero para kay Wella, mga malalaking hakbang iyon. Isang umaga, Sabado. Walang pasok ang mga kasambahay maliban kay Wella na laging nakaantabay kay Nathan. Nagising si Wella na masama ang pakiramdam. Masakit ang ulo niya at medyo nilalagnat.
Pero pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang ihanda ang almusal ni Nathan at ang mga gamot nito. Habang nagluluto siya ng lugaw, ang paboritong almusal ni Nathan kapag umuulan, at umuulan niya ng bahagya ng umagang iyon, naramdaman niyang parang umiikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa gilid ng lababo. Okay ka lang? Nagulat si Wella. Si Nathan, nasa pintuan ng kusina, naka-wheelchair. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, may bahid ng pag-aalala. Oo po, senorito. Okay lang po, pilit niyang ngiti. Medyo masakit lang po ang ulo. Lumapit si Nathan. Umupo ka muna. Ako na ang tatapos niyan. Nanlaki ang mga mata ni Wella. Naku, senorito. Huwag na po. Kaya ko po. Nakakahiya. Ang amo niya ang magluluto para sa kanya. Sabi ng umupo ka, may diin sa boses ni Nathan, pero hindi galit. Mas lalo kang magkakasakit niyan. At sino ang mag-aalaga sa akin kapag ikaw naman ang nagkasakit ng malubha? May bahagyang ngiti sa gilid ng labi nito. Isang pilyong ngiti na ngayon lang nakita ni Wella. Walang nagawa si Wella kundi umupo sa isang bangkito sa gilid. Pinanood niya si Nathan habang ito ang naghalo ng lugaw, naglagay ng kaunting asin at paminta. Medyo hindi sanay ang kilos nito, pero kitang-kita ang determinasyon. Marunong din naman akong magluto ng konti, sabi ni Nathan, na para bang nabasa ang iniisip ni Wella. Dati, noong kaya ko pa. Biglang lumungkot ang ekspresyon nito. Naramdaman ni Wella ang kirot sa puso para dito. Ang aksidente. Iyon ang laging aninong bumubuntot dito. Nang maluto ang lugaw, si Nathan pa mismo ang nagsalin sa mangkok at nag-abot kay Wella. Kainin mo iyan. At pagkatapos, uminom ka ng gamot at magpahinga. Ako na muna ang bahala sa sarili ko ngayon. Hindi makapaniwala si Wella. Ang senorito Nathan na masungit at laging galit, inaalagaan siya. Tinikman niya ang lugaw. Medyo maalat, pero mainit at masarap sa pakiramdam. Pinakamasarap na lugaw na natikman niya sa buong buhay niya. Salamat po, senorito, sabi ni Wella, nararamdaman ang init na gumagapang sa kanyang puso, hindi lang dahil sa lugaw kundi dahil sa kabaitan nito. Umiti lang si Nathan. Isang ngiting umabot sa mga mata nito. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang dating namamagitan sa kanilang yelo ay unti-unti nang natutunaw. Nagkakaroon na sila ng mga maikling pag-uusap, mga biruan paminsan-minsan. Nalaman ni Wella na mahilig pala si Nathan sa mga lumang pelikulang Tagalog at sa musika ni Frank Sinatra. Nalaman naman ni Nathan na pangarap pala ni Wella na makatapos ng pag-aaral, kahit vocational course lang, para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Isang gabi, habang nag-aayos si Wella ng mga gamit sa sala, napansin niyang may maliit na kahon sa ibabaw ng center table. May nakasulat na pangalan niya. Para sa iyo yan, sabi ni Nathan na noon ay nagbabasa ng libro sa kanyang paboritong upuan. Kinuha ni Wella ang kahon, nagtataka. Para po sa akin,